Unsip nga dyan, unsip. Sandali lang nga eh, sandali lang naman to, hindi naman tatagal Ayun to. siya naman. Okay, may nakita. Ay, gamitan mo na lang ito. Unsip yan. Sir, paano mo na? Dito ba tayo, pre? Gamit ka na lang. Pre, dito ba tayo, pre? Okay, okay lang. Dito tayo magsuot. Okay, suot ka. Okay. Yan, suot dito, dito, dito. Dito sa loob, unsip dito. Dito. Dito, dito. Yan. Maingay dyan, maingay. Parang kupuyong mo ito. Huwag mo, wala. Yan. Yan. Yan, proceed. Huwag kang masyadong pupunta doon, ha. Yan, tingnan ba, oh. Wala muna, let's go. Dito. Tabi lang dito sa labas. Pop. Tao. Gumalaw pag walang permit. So, as per dito sa permit ko, activity natin, may mga repairs, derusting, and painting works lang tayo sa loob ng ballbox. Okay, sa pagdating natin sa site, so I would like to call on our CEP, Larry Marsalsal. As a CP, una-una kong talagang ginagawa, bago magsimula sa sa activity, chine-check ko muna yung mga equipment natin tulad ng genset. May checklist kami yan, daily checklist na pag dyan, chine-check namin yung lahat ng checklist doon na comply. At nandun sa nakita dito, tama naman. So, puproceed na rin ako dito sa pagpapaandar. Tapos sa panel board naman, before kami gagamit, sine-check ko yung yung LCB at trip test ko. Sa yung mga kable naman, sine-check yung every time baka may mga cuts at saka burns. May din kami doon, may mga tag na sine-check. Yun lang, tapos mag-set up na rin ako ng mga blower para sa papasok sa loob. Yun lang. So, ready na tayong magsimula ng activity. So ngayon, since nandito tayo sa confined space, sino yung attendant natin? Si Rafi Boy. Pasok, Rafi Boy. So anong ginagawa natin bago ka magpapasok ng tao? Kung may mga gagawin man sa loob. Bago ko papasukin yung tao, ma'am, sinisigurado ko muna kung nakapirma na sa permit. Saka pagpasok nila, may log sheet o may confined space na listahan. Tapos iwan yung ID. Saan ka ba nakapwesto? Dito, ma'am. Dito sa gilid, sa may banda, sa may... So ito yung entry. entry sa may lagayan ng ID. Tapos bago pumasok,
lista muna yung pangalan, kung anong oras bumaba sa confined space na ball box. Tapos iwan yung ID. Yun ma'am, pagkuhan, lagyan ng oras kung kailan sila bumaba. Tapos every 30 minutes, taas yung tao, pahinga. Tapos pirma na naman ulit sa confined space logbook kung kailan lumabas ma'am. So, as per sa na-discuss ng GHA ng SO natin, ilan lang taong pwedeng papasukin? 3 lang ma'am, 3. Ano na tayo? Oo. Every 30 minutes labas yung 3 para makaano na ng mga sariwang hangin. So may communication ka ba sa loob, sa worker at sa'yo? Oh, meron ma'am. Anong ginagawa mo sa kanila? Na ano ko lang ma'am, tignan kung okay ko ba sila sa loob. At kinakausap mo, Oo. okay pa kayo dyan? Oh, tapos may bali-bali system naman sila sa loob ma'am. Dumadating na vessel, dumidikit, Jumbo, Marvin, anong ginagawa natin pagka may palapit na barko? Kung may nag-aabiso sa atin na may didikit, anong ginagawa natin? Pag may ano sa atin nung na merong barko, call out tayo ng site. Kung silang mag-unload sila ng gamit, tayo, stop work tayo. Kasi unsafe tayo magtrabaho kasi maglo-loading sila. Bakit unsafe? Kasi Yung pagka parating yung barko ha pa lang. pag parating ang barko ma'am, pwede silang magtapo ng yung lubid nila na pwede tayong matamaan. Kaya iwas pa rin talaga tayo. Alis pa rin tayo ng Okay, very good. So, stop work ha? stop work tayo. Kasi ang tema natin this month, behavior ng tao. Yung mga practices natin, yung mga binabanggit nyo, ginagawa natin talaga sa site. Yung minsan, ano nga, mga behaviors ng mga tao, example, go Jackie, example ng behavior nyo. Behavior ng workers sa site. Minsan nawala tayo sa disiplina. Kaya nga yung medyo hindi dapat nating gawin na tama, medyo na-dedes o hindi natin magagawa ng mas kasi okay na to, pwede na to. Yun. Dapat hindi yung Naalala ko yung mga NMPI na gawa ko dati. Yung nandito na to. Hindi pa dumadaan, may entry, exit, hindi dumadaan. Saan kayo dumadaan? Yung iba? Yung mga na-intervene natin dati? Ha? sa tubo. Ito, kaya umaakyat. Shortcut. No, nagsushortcut. Bakit kayo nagsushortcut? Sumusuong. Diba? Tamad na maglang. May mga signages tayo. Binaliwala lang yung mga signages. Yan, isa yan sa mga behaviors ng tao. May mga signage na tayo mga pinaglalagay pero hindi pinapansin. May attendant tayo nilagay dyan. Kaya kawawa tuloy yung attendant. Pati behavior nyo, binabantayan. Diba? Kaya isa yan sa mga laman ng mga NMPI ko dati. Purpose itong sa net. Bakit tayo naglagay pa ng isang protection na net dito sa barricade natin? Yan po ma'am, nag-additional po tayo ng control para bukod sa tao hindi makahumahulog dun sa dagat, kinontrol din natin kung ano yung mga gamit o materials na ginagamit natin sa ball box na hindi pa pwedeng mahulog. Bukod po sa tao, yung materials na hindi pwedeng mahulog sa dagat. Yan lang po. Okay. Yung sa Realize tayo, di ba nakasarado to? O kaya nakabukas na during operation ng Shell. So itong mga barikada, wala to, di ba? So, scaffolder. Kasi since mga scaffold man itong ginagamit natin, I would like to call on Francis Esperas. Dito banda, ito na yung seaside. Dito nagdadak yung mga Bali, edge na to na ano, edge na to ng jetty. So, paano kayo magbabarikada dito banda? Pag nagbarikada kami dyan, ma'am, yung position namin, dito lang talaga kami sa loob. Bakit? Para hindi kami dito sa gilid ko yung delikado. Tapos, Pag nandito na kami sa malapit, mayroon kaming life jacket, sinusuot. Pag gilid talaga ng kuwan,
Laging nakakalimutan is pag okay na, hindi na nila chinecheck kung okay na ba yung gas tester natin. Basta diretso na lang kagad baba. Importante yun. Na bago tayo bumaba, siguraduhin natin na talagang yung gas tester natin. Kahit na nag-check na si ma'am, at least importante na personal pa rin talaga natin. Kasi una-una tayong bababa din. Yun ang dapat huwag kalimutan. Yes, sarili nyo. Kasi naka-monitor naman yung, naka-standby naman yung gas tester natin, di ba? Bago papasok, titingnan nyo kung okay pa ba. Though hindi nag-a-alarm, siyempre titingnan nyo rin. Lalo na si isa sa ginagawa ni attendant. System ko magtrabaho ta. Para Doon. mabantayan kasi sa ginagawa. Nagtrabaho na kasi Dali tayo lang. dyan. Ay, Kaya importante yung body-body system. Once na nag-start ka na ng trabaho, doon ka na lang nakafocus eh. Wala na nakatingin sa mga hazard na paikot sa'yo. Kung may kasama ka, at least makikita niya. Kung may maumpugang ka, kung mayroong delikado, yan ang importante ng body-body system. dapat is, hindi lang ikaw yung nag-iisa. Kasi nga, yung intervention din minsan, maano natin yan. Hindi pwede na isa lang siya. Yan lang ang nagtatrabaho. Dapat may kasama. So, kailangan talaga yung ma'am kung ano man yung mangyari. Sabihin natin na sa contained space. Kung siya mawalan ng malay, may makakakita sa kanya. Good. Lalong gagaan ang trabaho. Mabigat yung bubati ng isa, hindi rin pwedeng isa lang. Lalong gagaan ang trabaho. Kailangan Para may pala katulong. Good. At least alam niyo yung body-body system. Sige. So, halimbawa after sa trabaho, ito na, kayo na. Housekeeping na kayo. Dito na si watchman. Ang visor, andito yan sa loob. Okay na, ganun ang permit. Asan yung traffic man? Oh, may isa pang banksman. Andyan, kabila. Ngayon, housekeeping na. Okay na yung trabaho. Iniwan ba ito, no? Ang ganyan. So, ano ba yung uwi ninyo is isa-isa kayo? Ano ba ito? Si watchman yung mauna uwi? Si watchman ba yung mauna uwi? Hayaan niyang sa loob? Hindi. Ano? Yung nasa loob, ma'am. Ha? Yung nasa loob. So, tinatawag sila So, o? kailangan siguraduhin muna na nakalabas na yung tao sa loob, ma'am. So, dapat ito silang dalawa, sure, na wala So, sa loob? na wala ng tao. Bakit? Baka may iwanan sa loob, ma'am, na nakalis na yung mga kasama. Kaya kailangan, bago umuwi, yung watchman, maiwan talaga muna. Tignan muna yung nasa loob kung may tao pa na naiwan. Tapos tingnan yung lagayan ng ID kung wala na bang ID. Pag meron pa, may tao pa yan sa loob. Kaya kailangan siguraduhin na wala na talagang tao tapos wala nang ID sa... O, yun. So, ito na yung dalawang worker. Dito na yan sa may... dyan na, nag-ano na siya. Okay na yung sa confined space. Sa watchman. Yan na. Dito si Jense, si EP. After ng trabaho, anong ginagawa mo? Ito ka. Kaya ma'am, siyempre bago ko magpatay, ko muna, assist ko muna kung wala ng mga tao sa loob. Kasi nag-aano ka nang sa supply ako ng ventilation sa kanila eh. So, hindi mo i-off yung genset Hindi mo pa. habang may tao sa Habang loob. May tao pa sa loob. Kasi may ventilation ka, o tama? Tapos dyan wala ng tao, tapos sabi na mag-uwian na. Sana ililigpit yung mga gamit sa mga blower, ililigpit sa blower, baka maulanan, yung mga kable, yung rolyo. So, okay na. Si Jensen, si EP, andyan na. Sino to? Mga worker. Ito yung nag-housekeeping. Sige, andyan na. Yan, sino yan? Nag-housekeeping. Sige, pabutang sa ko dire. Ito naman si banksman, si traffic man. Anong chine-check ni traffic man dyan? Si traffic man ba is... Pag dito mauna rin ba uwi? Ha? Sabay-sabay talaga ma'am. Sabay-sabay. Bakit sabay-sabay tayong umuwi? Ha? Para malaman talaga na walang naiwan din sa kawan. So baka kasi may nahulog na dito sa dagat. Diba? So
So, may counting kayo. Tama, may counting. Tapos, Ano nalalaman yung counting? Ito, anong kahalagahan nito? Itong lagayan ng ID na. ID. Anong kahalagahan Maliban yan nito? sa confined space, meron din kayong isang ID lagayan. Kung may number man ba? May numbers. O, tama. Good. So at least, may control din kayo dito sa activity nyo sa jetty area. Hindi yung okay na, si watchman is alam niya na wala ng tao. Good. Kasi yung confined space ID niya is wala ng ID. Okay na siya. And then, ito din. Meron din pala kayong isang ID na iniiwan na wala na talaga yung mga worker. Kasi pag may ID pa na naiwan, ibig sabihin is baka may tao pa doon na nag-aayos ng barricade, nag-aayos ng genset, baka andito pa sa Tumpasil, baka, di ba? Binalikan sa loob ng balbas. O baka may binalikan sa loob ng balbak. So, mas maganda na meron kayong dalawang control para sa worker ninyo doon sa jetty area na wala na talagang naiwan. Kasi nga, sa mga LFI natin is, yun nga, may nakauwi na, tapos is, yun pala, may isa na kulang, andun na pala siya sa dagat. Diba? So, good thing sa inyo is yun yung ginagawa nyo. So, okay? So, ganun tayo sa area ha. May activity kayo labas o sa loob. So, ngayon, kung may mga gamit kayo, is minsan, ano ba ang tamang, kung pupunta kayo dito sa kabila, ito ba is may barricade pa? Diba? Tama? Naglalagay ng barricade. So, ano pa kayo dumadaan? Dito ba sa edge mismo ng valve box? O dito sa labas ng valve box? Sa labas. Bakit? Pwede kayo mahulog yan. Tama, pwede mahulog kung dito sa edge ng valve box. So yung tools, kasi nga, di ba minsan sa mga LMTI, one of the behavior din ng tao na habang preparation ng gamit, so paano kayo ng gamit ninyo? Saan nyo nilalagay? Nilagay sa timba. Sa timba. Bakit? Bakit nyo nilalagay sa timba o sa bucket? Para hindi magkalat. Tapos Pwede bang ilagay dito sa gilid ng valve box? Hindi man basi baka mahulugan. Kasi may tao. Good.